Okay. Okay, patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Muli, at yung po sitwasyon ng mundo ngayon ay kakaiba at hindi naman po tayo dapat nagpapanig pero kailangan pa rin po natin magmasid, makiramdam pero yung kung anong nangyayari at kung ano po yung dapat natin ipanalangin. Especially po sa ating mga kapatiran ngayon na nandun po sa yung po mga Iranian Christians na dumaranas po ng malaking pagkapagsubukan ngayon. Bagamat sila po ay nagsasama-sama yung ating mga kapatid na Kristiyano. Iba-iba po kasi ang kanilang mga mga sekta, mga religion, but they are sometimes pagamat iba-iba po ang kanilang mga pangalan ng kanilang kinaliban. Sometimes we could say religions or sect na sinasabi, but they are all believer of Christ, Jesus. At hindi po tinitignan ng Panginoon yung mga bagay na yun, kung hindi yung buhay na kanilang ibinibigay sa Panginoon. Most of the time po, ang aking mga nababasa sa mga nangyayari sa Iran, dahil po ito isang nangyayari po, sinasabi nila, it is a phenomenon. Sapagkat kakaiba po yung nangyayari doon sa Iran ngayon. At kung minsan mismo ang banal na espiritu at kung minsan yung pong in spirit, in spirit ng ating Panginoon Kristo, siya na po mismo ang nakikipag-usap sa kanila. At ang mga testimony po ng mga hindi lamang po mga Iranians, meron din po mga Arabs na nakaka-experience nito. Ang testimony po nila ay nakakausap nila, at kuminsan siya po ay talagang parang nagpapakita in a vision, pero hindi po nila nakikita yung kanyang mukha. Ito po parang maliwanag na parang araw, talagang hindi ka makatingin doon sa kanyang mukha. Yun po ang nangyayari ngayon, kuminsan pa sabi nga po parang nagpe-personal evangelism na mismo ang Panginoon sa mga Arab nations, sa Iran, sa iba pang mga lugar. So, maybe ito po ay isang pahiwatig na kailangan na rin po tayo talaga na kumilos, especially in these last days. At ngayon po ay kasalukuyan nagkakaroon ng gulo doon at ang epekto, katulad na po na sinabi ko sa inyo nung unang ang magiging epekto nito sa lahat ng mga bansa ay ang pagtaas po ng halaga ng crudo, ng oil, at ng gasolina. Right now po, umabot ng pagtaas ng, I think, diesel, it's 18 pesos. Ang gasoline ay 8 pesos ang itinaas. So, ibig sabihin po, yung pong analyze ng mga economists, baka daw po aabot ng 90 to 100 pesos ang halaga ng diesel. So kung hindi po titigil pa yung gulo na yun sa Middle East, dahil nga po sinara po yung Strait of Hormuz na kung saan tumadaan po yung mga tankers na nagdi-deliver po ng mga crude oil, ng oil. So yun po ang epekto nito. Pero sabi nga po, kung binabasa natin ang Mateo 24, we know that all these things will happen ayon po sa salita ng Panginoon. So be ready po tayo sa mga bagay na yon. Kailangan tayong gumawa ng mga hakbang kung paano tayo makakapagtipid, na lessen the troubles, gano'n. Kung kailangan maglakad na lang, maglakad. Kung sa malapit lang naman. At ang isa sa mga bagay na ito na naanda na ngayon ay yung mga mayroong bisikleta, yung po mayroong mga e-bike, yung po mga EV na tinatawag, yung electric vehicles.
sila po ang medyo nakakalamang sa atin ngayon. Ano, do yung pong mga EV nakakapag-travel po ng malayo, pero yung e-bike ilang ano lang po, kilometro lang yan. Pero yung bisikleta kahit na 10 kilometro aabutin. So patuloy din po nating ipanalangin ang ating bansa. Yes, Lord. Habang ang mundo ay nagkakagulo at humihingi po ng repatriation yung po mga kapwa nating mga Pilipino sa ibang mga bansa. Imbes na asikasuhin ang pagtulong sa mga OFW natin sa ibang bansa, ang inaasikaso ng ating mga salons, ang mga nanunungkulan ay ang impeachment po ni Vice President Sara. Kaya po ang dami pong pumupuna. Imbes na asikasuhin ang pangangailangan ng mga taong na nasa ibang bansa na gusto nang umuwi dahil sa gulo sa Middle East, ang inaasikaso ay ang mga bagay na hindi na dapat asikasuhin, lalo na sa ganitong mga crisis. Ano? So, let's pray for our nation, sa ating bansa. Kayo po ipapunta sa isang kalagayan na hindi rin po natin matitsak kung ano. Uncertainty, ang sabi po. Natin na lang kung ano mangyayari sa mga sumusunod pang mga araw, because there are so many things na nangyayari at hindi rin po natin maunawaan kung bakit ito'y nangyayari sa ating mga politika ngayon. But still, in all of this, God knows, ano po, Yes. lahat ng ito, alam niya, siyang may hawak ng lahat ng ito, siyang nagpapagalaw ng kasaysayan. Ito po sinasabi ng Panginoon sa Deuteronomy, siyang nagpapagalaw ng kasaysayan ng bawat mga bansa. So we know that Philippines is one of the chosen nation na hinirang ng Panginoon upang ipangaral ang salita ng Diyos, at hindi po pwedeng mangyari yun kung ang ating bansa ay dumaranas po ng kahirapan, ng kaguluhan sa politika, sa ekonomiya. So let's pray for our nation. Yes. Salamat po, dakilang Ama, sa iyong kabutihan. Patuloy kang nanandyan. Nakaluklok ka sa iyong trono. Ikaw pa rin ang hari, ikaw pa rin ang Diyos, ikaw pa rin ang namamahala ng lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng aming Panginoon, ang lahat ng ito ay iyong pinakikilos. Sinasabi ng iyong banal na kasulatan sa aklat ng Hebreo, mangyayari ng lahat ng ito hanggang mapasuko mo ang lahat ng bagay sa paanan ng aming Panginoon. Kaya po, Amang Diyos, patuloy namin tinataas sa iyo ang aming bansa. Kayo po ang kumilos, humawak ang aming bansa, lalo na po yung mga politiko na wala na pong inaatupag kundi yung kanilang mga sariling interes, sariling pakinabang, at para bagang wala na silang pakialam sa mga dumaranas ng kahirapan, ng kagutuman, ng mga baha kapag kaandun ng mga bagyo. Itong mga Pilipino na kapwa naming Pilipino na nananawagan ng saklolo na gusto nang umuwi at samantala dahil sa gulo sa Middle East. O God, gisingin mo ang kaisipan at puso ng mga taong ito, Panginoon. We pray for them, O God. Kayo po nakakaalam kung ano dapat gawin. So we pray for Thy will, O God, na siya po makapangyari sa aming bansa. Salamat po, Ama Diyos, maging po ng aming mga kapatiran, mga Iranian Christians na nandoon, Panginoon, na nakasentro sila sa mga kaguluhan na ito. Tulungan mo po sila at ingatan ang kanilang mga puso, lalo na, Panginoon, ang kanilang mga espiritu. Huwag silang bibitaw kahit ano pong mangyari. Yes. Marami na po mga Christians, mga kabataan ang namatay dahil sa mga protesta na nangyayari. Sila po'y kinukulong, pinaparusahan, at kung minsan ay nasasaktan na sa mga daan at hinahayaan na lang silang mamatay at hindi dinadala sa mga hospital dahil sila'y mga tao, Panginoon, na nagpoprotesta laban sa kanilang gobyerno. And yet they are Christians and some are not. But still, oh God, they want freedom. Yun lang po ang kanilang sinisigaw. They want freedom. At wala pong ibang makapagbibigay nito sa kanila, Ama, malibang ikaw, Panginoon, ang kumamanap at kumilos sa lahat ng ito. So we pray for these Christians, O Lord, anuman ang kanilang mga denomination, mga tinatayo ang mga sekta. We pray for them.
comfort them, O God, and provide all their needs. Ipagkaloob lahat ng kanilang mga pangangailangan sa pagkain, sa pananamit, mga inumin, Panginoon, na tubig na kanilang iinumin, mga shelter na dapat nilang pagtaguan. Ilagay mo sila doon kung saan mo sila dapat dalhin, Ama, sa pangalan po ng aming Kristo. They are testifying, O God, na Ikaw ang Panginoon nila. And they are very, very, O God, na sinasabi na sila po'y uhaw na uhaw sa iyo, lalo na sa pangalan ng aming Kristo. There are so many testimonies, Lord, na aming pong nababasa at napapanood na they are looking for a God na kakalinga sa kanila. So, we pray for these Iranian Christians, O Lord, in Jesus' name. Even po yung pong mga nasa lugar ng mga extremist din ng mga bansa, Panginoon, tulad sa Africa, Lord, tulungan mo rin po sila dito sa mga nandun sa Nigeria na dumaranas din ng persecution, sa Mozambique. O Panginoon, tulungan mo po sila. Even in China, Lord, ang mga underground Christians na nandoon, na dumaranas din ng persecution. Sila nagtatago, Panginoon. Subalit ayaw nila, Panginoon, itago ang kanilang pananampalataya. Ito ang Panginoon, ang isang bagay na nakikita namin bilang mga inspirasyon sa amin na nandito sa malalayang bansa. Subalit nagtatampisaw sa galaw ng sanlibutan. But these people, O Lord, sa kabila ng kanilang mga paghihirap, sa kabila ng kanilang mga naranasan, mga torture, mga threat, O Panginoon, maging sa kamatayan, handun sila, Panginoon, ibinibigay nila ang kanilang buhay para sa iyo. Kaya po, Panginoon, tulungan mo po, hindi lamang sila, kundi kami nasa mga malalayang bansa, na kami, Panginoon, ay matuto rin na mamatay sa aming mga sarili upang maganap namin ang iyong kalooban. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa mensahe na iyong bibigay sa amin. We know, God, this is a warning to us, at ito isang babala sa amin that these things will happen in our mga nakikita ngayon. Isa sa mga bahagi ng kasaysayan na kailangan maganap sa mga panahon na ito bago ka dumating. Kaya po, Amang Diyos, salamat po sa iyong kabutihan. We pray for those people who are listening today. Doon po sa mga nanonood, nakikinig, bawat mga pamilya, mga sambahayan, at mga sumusunod pang mga araw na makikinig at manonood nito. Tulungan mo po sila, Ama, na ang kanilang mga pamilya ay sama-sama po, Panginoon, na makinig, sumamba, at gumalang sa iyong dakilang pangalan at sa iyong salita. Salamat po, Ama, sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo, sa pagantabay mo sa amin, sa pamamagitan po ng ibang Espiritu. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan, sa katyagaan, sa pagpapatawad, sa paglilinis mo sa amin, upang kami maging karapat-dapat sa aming pagharap sa iyo. Salamat po sa lahat ng ito. Sa iyo po namin binibigay lahat ng karangalan, kapurihan at pasalamatan. Sa pangalan po ng aming Kristo. Amen. So, tayo po nasa isang pag-aaral ng Lumang Tipan, at ito po ay halos tayo po ay nasa Lumang Tipan. Kung minsan tayo po ay nagko-quote ng mga Bible verse sa New Testament, pero hindi ko na po isinulat, just minimension na lang natin sila. Pero ito po ay mahalagang kasaysayan na dapat pong maraman ng maraming mga Kristiyano. Ano po ba ang pinagmulan ng lahat ng ito na ating pananampalataya? Sometimes it look like a basic, pero kailangan po natin itong maunawaan mabuti ang plano ng Panginoon, especially sa Israel at spiritual Israel o spiritual Jerusalem at ang nangyayari sa literal na Jerusalem ngayon. Okay. Tayo po ay nasa Isaiah 60. Ano po? Minsan po kasi nagpapalit po yung 60 at saka 70. Yung pong 60 ay 60. Yung pong 70 ay 70. Okay. So, ito po isang kasaysayan na babasahin natin. At ang pinaka-main text na ginamit po natin na ipinost sa
sa FB at sa iba pang mga mga bahagi po ng media. Ganito po yung sinasabi ng ating main text. Bumangon ka, O Jerusalem. Hello? Bumangon ka, O Jerusalem, at magliwanag tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ni Yahweh. Yung po yung sa Ingles, ang sabi, Arise, Jerusalem, and shine like the sun. The glory of the Lord is shining on you. Actually po ito, ginawa ata ito na isang awit din, natatandaan ko po ito, yung Arise, shine, for the light has come. Ito po yung ginawa nilang awit. But in all of this, ang ating pong pag-aaralan na ito ay mula sa pasimula, ito ay nagpapakita ng kung ano ba talaga ang plano ng Diyos sa bansang Israel. At ang bansang Israel, alalahanin po natin, ito ay bansa ng mga Israelita na tinatawag na mga Hudyo at tinawag na mga Hebreo noong panahon ni Abraham. So, ito ay isang pangako ng Diyos sa kanila sa mula't mula pa. Hanggang sa ito'y mailipat na sa atin ng ating Panginoon. Pero hindi po ibig sabihin na binitawan po ang Israel. Hindi po. Hindi po. Napunta po sa atin yung kasaysayan, napunta po sa atin ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Yung po, kung babasahin po ninyo ang sulat po ni San Pablo sa epistles of Romans epistles, po ni San Pablo. Makikita po ninyo doon, meron po mga kasaysayan doon na binabanggit si St. Paul na kumisan, kahit po si mismong Paul Wilbur, muntik na pong mag-backslide sa kanyang pagiging Kristiyano nung mabasa po niya yung Book of Romans, yung pusulat ni St. Paul sa mga Romans noong unang panahon. Hindi po ang ikinagulat lang po ni Paul Wilbur, why nasulat na ang bansang Israel ay tinalikuran ng Diyos noong unang panahon na yon, na lalo na nang tanggihan nila ang ating Panginoon. Pero nagbabala po si St. Paul na sa mga Kristiyano na huwag tayong magmalaki na tayong mga hentil. Kasi po kapag sinabi mong hentil, hindi ka Hudyo. So, nagbabala si Paul dahil marami pong mga Kristiyano, even today, na masyadong nagiging mayabang, na para bagang sila na yung totoo, sila ba yung ligtas, sila lang ba talaga yung pinili ng Panginoon, Kaya po nagbabala si Paul in that part of the Book of Romans, sabi niya, huwag kayong magmayabang, sabi ni Paul. Kung nagawa ng Diyos na alisin o tanggalin sa tunay na puno ang bansang Israel, magagawa din niya sa inyo na kayo'y tanggalin sapagkat hindi kayo likas na kasama o nakadugtong sa puno. Iyon po ang babala ni St. Paul sa mga naunang Kristiyano, lalo na sa mga Romans na ito. So, pinapakita niya na kung ang bansang Israel na siyang pinili at hinirang nasa pasimula't mula pa, dahil sa kanilang pagtanggi sa ating Panginoon, siya'y napahiwalay. At ang kaligtasan ay inilipat sa mga hindi niya bayan. At tayo nga po yun ng mga hentil. Pero ang sabi niya, hindi naman ibig sabihin na sila ay inialis habang panahon silang nakaalis. Hindi po. Pansamantala lang po yun, ang sabi ni Paul. Hanggang sa tayo po na mga Kristiyano na hindi naman hentil ay mabuo yung sapat na bilang natin na ililigtas ng mga hindi Hudyo. Kung nakayang alisin ng Diyos ang Israel sa tunay na puno, kaya niya itong idugtong ulit.
at tayo ng mga idinugtong lang na nagyayabang na para bagang dinuduro pa natin ang bansang Israel dahil sa kanilang pagkakaalis sa puno, ang babala ni Paul, kahit kayo, pwede kayong alisin sapagkat hindi naman kayo likas na kasama ng puno. So, yun po yung mga kasaysayan na binabalik-balikan natin upang hindi po tayo magyabang, hindi po tayo magmalaki, hindi tayo magsalita na, kami lang ang totoo, kami lang ang tunay, kami lang ang pinili, kami ang nauna, gano'n, kami lang tunay na ligtas, kami lang tunay na hinirang. Wala pong gano'n. Ano po? Lahat tayo ay dapat magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kung hindi dahil sa kanyang biyaya, hindi po natin mararanasan ang kaligtasan nito. Natin nararanasan ngayon. Kaya kung mayroon man po tayo dapat gawin, tayo po'y manginig sa harapan ng Panginoon. Manginig sa harapan ng Panginoon. Lumuhod, magpasalamat na mayroong panginginig na tayo ay hinirang. Hindi po tayo dapat nagmamalaki na para bagang sino ka na tinawag. Ano po? So kung titignan natin ngayon ang kasaysayan ng buong Israel, noong unang panahon, hanggang sa kasalukuyan, marami po tayong matututuhan sa bansang ito. Even in our Christian life. Ito pong sinabi ng ating Panginoon Kristo, o ng Panginoon Diyos mismo, na ang tawag sa Kanya ng mga iba ay Yahweh, pero ang mga sa Hebrew Institute, ang tawag sa Kanya ay Hashem. Ulit-ulit ko pong binabanggit sa inyo. Hashem, ang kahulugan po ng Hashem ay the name. Sapagkat ang ating Panginoong Diyos mismo nung kumausap kay Moses, wala siyang ibinigay na pangalan. Kundi ang sinabi lang niya ay, I am that I am. Y-H-W-H. Ano po? So walang pronunciation. So ang tawag sa kanya ngayon ng mga sa Hebrew Institute ngayon sa kasalukuyan ay Hashem. The name. Ano po? So, ang pangakong ito, nating binabasa, at binasa kanina, bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw, nililiwanagan ka ng kaningningan ni Yahweh. Ito po ay hindi po pang nakaraan. Hindi po ito pang kasulukuyan. Ito po'y pang hinaharap. Hindi ba po ito nangyayari sa ngayon? Bagamat ang sulat na ito ni Isaiah ng panahon niya ay naisulat niya ang Isaiah 60, 700 BC. Sipin po ninyo 700 BC pa niya isinulat itong aklat na ito. 700 BC, tinignan ko ano pong ibig sabihin ng BC, isa lang po yung sinasabi nila, before Christ. BC, before Christ. So, ibig sabihin, 700 years bago isilang ang ating Panginoon Kristo, ito'y isinulat na ni Isaiah. At ang isinulat niyang ito, ay kung titingnan mo, ay pang nakaraan, pang kasulukuyan, at pang hinaharap. Pero ang talagang totoo nito, ito'y pang hinaharap pa lang po na mangyayari. Bagamat ang sinabing ito ni Isaiah ay kanila lang naranasan. Ano po? Kanina lang ang itong naranasan, itong sinabing ito ni Isaiah. Pero hindi pa po talaga totally fulfilled. Hindi pa po talaga totally fulfilled. Kumbaga, ito'y parang 10%, 20%, 50%, 60, 75%. Wala pa po doon sa 100% na katuparan sapagkat ito'y mangyayari pa lang pagdating ng ating Panginoon Kristo. Yung katuparan niyaan. Ang sabi dito sa binabasa natin, halos babasahin po natin yung Isaiah 60 na ito. Then, magkukot lang po tayo ng some verses mula po sa
sa sulat mo naman po ni Propeta Daniel, what will happen on this last days. Ano po? Ang sabi nga dito, bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaniningan ni Yahweh. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, sabi niya. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Pero, tandaan po natin, ito pong aklat ni Isaiah na ito ay tumutukoy din sa kasaysayan ng kanilang pagkabihag sa Babylonia. Tandaan po natin yan. Ano? Kanilang pagkabihag sa Babylonia. Meron po mga bahagi yan na tumutukoy. Kaya, kung tatanungin na, asan yung kaningningan habang sila ay bihag ng Babylonia. Kaya nga po sabi ko sa inyo, hindi pa po talaga fulfilled itong nakasulat na ito. It's some, ano po? Kumbaga sa parang stagnant ang pagkakasunod-sunod nito. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 na mga hari lalapit na kusa. Nangyayari na po ba ito ngayon? No. Tumingin ka sa paligid, ang sabi ng Diyos, at tignan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo at ang mga babae ay kargang tila mga bata. Ilan beses po na nabihag ang bansang Israel dahil sa kanyang kasalanan. Sa pagtutuwid ng Diyos sa kanya. Una, ang kanyang naranasan, ang pagkabihag niya sa Babylonia. Merong mga panahon na sila'y nabihag ng mga Assyrians. Ginamit ang ibang mga bansa upang sila'y mapalaya. Upang lumaya sila sa Babylonia, ang ginamit niya ay ang Persia, na ngayon ang pangalan ay Iran. Malaki po ang kasaysayan, kaugnayan ng Persia, ng Iran, sa kasaysayan ng bansang Israel. Up to now. Yun po nga hindi nakikita ng marami. So they are condemning yung pong mga Iranians, kinokondemn ng mga iba. But they don't know what is history. Marami pong panahon na ginamit ng Diyos ang Persia o Iran upang ang bansang Israel ay may tuwid, mapagpala. Ganun po yung nangyayari. Ano po? Sabi, tumingin ka sa paligid at tignan ang mga nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Alam po ninyo, yung pinakasukdulan ng kasaysayan na tinatawag nilang diaspora, kung titignan po niyo sa internet, maging po sa dictionary, makikita po niyo kung anong ibig sabihin ng diaspora. Ang diaspora ay yung pong watak-watak at pagkakahiwa-hiwalay ng mga tao at sila'y parang mga binhi na isinabog sa parang. Inalis po sila sa sarili nilang bansa. Pagkatapos na tanggihan nila ang ating Panginoon ng kanyang kapanahunan. Ito'y nangyari po noon 70 AD nang lusubin ni General Titus ang Jerusalem. Winasak ito. Nasabi ng Panginoon na kanyang inihula at sinabi sa mga alagad, walang bato na wala kayong makikitang bato na nakapatong sa kanyang kapwa bato. Lahat ay iguguho sa loob ng Jerusalem. Noong 70 AD na yon. After that disaster na nangyari, ang mga Hudyo po ay nawalan ng isang bansa. Sila po'y pinakalat po ng Panginoong Diyos mismo
ang Israel at sila'y napunta sa iba't ibang mga bansa. Meron po sa Europa, meron sa Africa. Kaya po merong mga Utopian Jew na tinatawag. Meron po sa Russia. Meron po sa Africa. Meron po sa United States. Meron sa Spain. Lahat. Tinignan ko nga po yung bilang nila sa internet. Napakarami pala nila. Ang alam natin, ang mga Israelita ay 7 to 9 million lang. Pero ay pinakita po doon sa tinignan ko, ang dami pala nila. Merong 7 million dito, merong 6 million dito sa isang lugar na ito, lalo na po sa Estados Unidos na napakarami nila. Meron sa Russia na mahigit na 200,000. Meron po sa Africa, yung nga pong mga Utopian Christians, Jews na tinatawag. Meron sa Germany. Halos nagkalat po sila sa buong mundo noong panahon na yon. Kaya nagkaroon po talaga ng diaspora. Talagang ikinalat nila ng Panginoon ang bansang Israel na wala po yung isang bansa. Talagang totoo po yung sinasabi ng iba doon sa mga aros na yan na napakatagal na walang bansang Israel. Kasatunayan nga po, kahit tayo mismo nung panahon ni Hitler na inuusig yung mga Hudyo doon sa Europe at saka sa Germany, tayo po'y nagkanlong, tayo po'y nag-adapt ng 1,300 Jew dito sa ating bansa. Yun po hindi alam ng maraming mga Pilipino yan. Supposed to be mga 30,000 dapat ang ating kinakanlong, pero dahil nagkaroon po ng mga problema sa mga papers, ang napunta sa atin ay 1,300 lang. Most of them ay nakarating po sa Estados Unidos and some part of Europe. Pero sa Europe, sila po ay pinipersecute ng mga Nazi. Yan na po yung kasaysayan. 70 AD nagkalat na po sila. At wala ng bansa na Israel. Hanggang sa dumating na po yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Tignan po ninyo. Ayun po ating binabasa, yung verse 4. Sabi niya, tumingin ka sa paligid at tignan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang muwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong pagdamdami, pawang kagalangan, yaong madarama, pagkat ang yaman, niyaong karagatay iyong matatamo at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Kailan po nangyari yun? 1948 po, nung bigyan na ng karapatan na maitatag ang isang estado ng Israel. Ito po'y naganap noong 1948 nang magkaroon na po ng bansang Israel. 1950, ayon po sa mga kasaysayan, ipinasa po ang isang batas na tinatawag na the law of return. The law of return. At ito po'y tinawag na Aliyah. Aliyah. Alwa po yung Kapampangan. Hindi po yung Kapampangan na hindi siya. No, Aliyah. A-L-I-Y-A-S. Yan po ang spelling niya. So ito po'y nangyari noong 1948. At mula po noong 1950, nagsibalikan na po ang maraming mga Hudyo sa Israel upang mabuo ang isang mga bata. They will populate again the nation Israel. Doon pa lang po nangyari yun, na sila'y pinabalik. Kaya yung binasa natin na verse 5 na yan, noong pong yung verse 4 and verse 5 nangyari po yan noong 1948, 1950, doon na po nagpasimula sila na bumalik na. Ang pinakahuli na alam ko na nagsibalikan ng mga Hudyo, yung pong mga Utopian Jew.
Mga dark skin po sila. Galing po ng Africa sa Ethiopia. Gayon po, dahil nagkakagulo sa Iran, ang kakampi po ng Iran ay ang China at ang Russia. Inuutos po ng presidente ng ng Russia na lahat ng Hudyo sa Russia ay pinauuwi sa Israel. Yan ba yan, ha? Hindi natin alam yan. Pero, nandyan po yan kasaysayan sa kasalukuyan. Why? Ginamit pa yung digmaan na ito sa Iran para yung mga Russian Jew na ito ay mapilitan ng umuwi sa Israel. Sapagat yun po ang tinatakda ng Panginoon. Meron po kasi masyado na silang comfortable sa Russia, masyado na silang komportable sa mga lugar nila sa Europa, lalo na po sa Amerika. But the law of return, hindi pa po nila tinutupad. Magugulat po kayo, one of the richest people in the world are Jews. Yes. Ang may-ari po ng Facebook ay isang Hudyo. Ang may-ari po ng Google ay isang Hudyo. Halos lahat po ng mga investor, ang anumang kapitalista sa Estados Unidos, sa Wall Street na tinatawag ay halos mga Hudyo. So ito po yung makikita natin ang kasaysayan. Ano po? Ang sabi po doon sa verse 6, maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Epa. Madian, this is a part of nakapaligid po doon sa Persia. At sa Seba na may darating silang may taglay ng mga ginto at kamanyang. Yung pong Seba nito, the Queen of Sheba, ito po yung sa Yemen, sa kasalukuyan. Yemen. So nagbalik na po yung ibang mga Hudyo galing doon sa Yemen. No po. Matagal na po yun nangyari. Iahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Lahat ng Tupak, Kedar at Nebayot ay dadalhin sa iyo para ihandog kay Yahweh. Higit kailanman ay gagawin ni Yahweh na magniningning ang templo. Na magniningning ang templo. We know, yung pong dinatnan na templo ng ating Paso Kristo ay winasak ni General Titus sa Jerusalem. Now, they are planning to rebuild the third temple in Jerusalem. Paano ngayon? Nagkakagulo. Hindi lang po nire-report sa mga balita ngayon, but itinatago nila ang dami pong mga destruction ng nangyayari ngayon sa Israel because of this conflict between Iran and the United States and Israel. At nadadamay na po yung ibang mga bansa. This will happen. Yung po sinasabi ng ating Panginoon Kristo sa Mateo 24, you can hear wars and rumors of war. Pagkakaroon ng taggutom, ng mga lindol, ng mga plague, mga pandemic na yan, kakaroon ng malawakang kagutuman sa buong mundo. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong mabagabag. Hindi pa ito ang wakas. Pasimula pa lamang ito ng mga paghihirap. Now, simple pa lamang pong gera yan na nangyayari between Israel and Iran. At tumutulong po ang United States. Naranasan na natin ang epekto dito. Simple pa lang. Kumbaga sa prelude pa lang yan. Introduction pa lang ng mga panahon na darating. Hindi pa nga po pinakakawalan yung 4 na angel of destruction do sa ilog ng Euphrates na nakasulat sa Revelation. The 6th trumpet and the 4 angel of destruction will be released. more than 2 billion na tao ang mamamatay pag pinakawal na itong mga angels of destruction na ito.
Kasi sinasabi po ng banal na kasulatan na yon, 1/3 of the population of the world will die because of this four angels of destruction. 2 billion plus. Kung susumahin po natin sa ngayon. 7 billion tayo, 8 billion. So yung 1/3 of that will die sa panahon ng mga angel of destruction nito. Wala pa po tayo dito. Wala pa po tayo dyan. Di pa po nangyayari yan. Mga introduction pa lang po itong dumarating sa atin, mga digmaan, mga pandemic na nangyari nakaraan, mga introduction pa lang po yan. Wala pa po yan. Simpleng-simple pa lang po itong naranasan natin ngayon. So, are we prepared for all of this? Kung masyado pa rin busy ang ating kaisipan sa kamunduhan, yung mga nasa ng ating mga sarili, pag-uusapan nga po namin ng mag-asawa, maybe, hindi na tayo kailangan siguro magtayo ng isang church building o umarkilaan ng isang building para magkatipon-tipon tayo. No. I think we have to remain on this na ginagawa natin. But we have to go out and preach the gospel to all people. Meron pong plano na pumapasok sa aking kaisipan, and I know God is tinitimbang niya yan sa aking katauhan, sa aking puso, sa aking kaluluwa. But I share it to my wife. Maybe, sabi ko, it's not time anymore to build. To build. It is time to build the church, the literal church of God, the literal church of Christ. Hindi po isang building. Hindi po isang organisasyon. Hindi isang institusyon. Kundi ang mga tinawag ng Diyos na kailangang hanapin. At ipasok sila sa kawan ng Diyos. Not to a certain church na ngayon ay alam natin. Yung ating mga church ngayon, sorry to say, hindi sila magkakasundo-sundo. Why? Tama po yung sinabi ng isang nakausap ko, ng isang matandang lalaki. It is impossible to unite the church today. It is impossible, ang sabi niya. You know why? Dahil sila lahat founder ng church. How can unite these people na inaangkin nila na sila'y founder ng kanilang mga church? Sila mismo nagbabanggaan, sila mismo nagsisiraan. How can you unite these people? Na inaangkin nila, the founder of so-and-so church na ito, si ganito, si Pedro, church building nito ganito, si Juan, ito yung building founder niya dito, ito yung siya ganyan. Lahat. Sila founder. But there is only one founder. His name is Jesus, the Son of God. Hanggat hindi pumapasok sa kaisipan at puso ng mga taong ito, ang ganoong paninindigan that there is only one church and one founder. Nakakalungkot, but still, kailangan na tayo gumising. Maybe, ini-inspire sa inyo ng Panginoon. There is something nakakaiba ngayon. Kikita natin, mga kabataan, even in Iran, ang dami pong mga kabataan ng mga Christian ang namatay dahil sa protesta nila laban sa kanilang gobyerno because they want freedom of religion, to express their rights to worship God, the real God. Sabi nila, nung una, 15,000 lang ang namatay sa mga protesta na yan. Tapos, tumaas, naging 30,000. Tapos, tinatago po nila. Sa totoo pala, umabot na pala ng 90,000 ang mga namatay ng mga Iranians dahil sa protestang yan. They just want freedom. The freedom of religion, freedom of speech, freedom to worship God.
Sila nagagawa nila. May sakripisyo ang kanilang mga buhay. So that the next generation, yung kanilang mga pamilya, mga anak, sa mamamagitan ng kanilang kamatayan, magkaroon sila ng kalayaan na sumamba sa Diyos. There are so many people today na ganito ang nangyayari. Hindi lang po natin yan nababalitaan because we are not interested in those people. But to us, pag narinig ko, nababasa ko, napapanood ko yung mga testimony nila, nahihiya po ako sa aking sarili. Nahihiya ako sa aking sarili. And I ask forgiveness. Dahil ang ginagagawa lang namin mag-asawa ito. But sabi nga po ng aking asawa, nevertheless, meron tayong ginagawa. But hindi pa rin sapat. And I know God, meron siyang ipagagawa sa atin. Nakakaiba sa lahat ng ginagawa ng iba. Nakakaiba sa ginagawa ng iba. God is choosing people. At ang isa sa mga nakikita nating mga kaparaanan ng Panginoon, before God will use you, He will destroy you. Before God will use you, He will destroy you. Lahat ng mga pangarap mo, wawasakin yan. Lahat ng mga pinaplano mo, haharangin yan. Because there is a calling na kailangan mong gawin. Because you are so busy, God will interrupt. Lahat ng mga bagay na inaangkin mo sa iyong sarili, kanyang aalisin sa iyong harapan. I have chosen you, no matter what will happen to you. Gaano pa kasakit na mangyari sa iyo, I will do it. For my name's sake, I will do it. Ganun po ang Diyos natin. Kita niyo ang bansang Israel. Pinili, hinirang. Why pinahintulot niyang wasakin ito ni General Titus in the 70th AD? Dahil meron siyang plano. You have to spread. Kailangan kayong ikalat sa buong mundo to testify that I am God. Nung panahon na yon, sabi nila, ilang bilyon ang namatay doon sa paglusob na yon ni General Titus sa Jerusalem. Millions. But most Christians na naniwala sa sinasabi ng ating Panginoon, they did not die. Nakatakas po sila. And those Christians ang sila pong nagsabog ng Ebanghelyo sa buong mundo since that time. Since that time. Malaki po ang kasaysayan na ito na nangyayari ngayon. Hindi natin napapansin yan dahil hindi tayo kuminsan interesado. Wala tayong pakialam sa mga nangyayari. But still, kung wala tayong pakialam, paano tayo makakapaglingkod sa Panginoon? Well, yun po sa verse 8, ang sabi, ano ba ito na naglalayag na gaya ng ulap, kuwari kalapati na nagmamadaling patungo sa pugad? Yaong mga barkong nagmumula sa pulot, mga pampangin, pinangunahan yung mga barkong sa Tarsis, nanggaling doon nakasakay ang mga anak mong kung saan napadpad na ang danan nila ay ginto at pilak upang parangalan ang pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, pagkat kinukup mo at pinadakila ang bayan mo, Giliw. That is the purpose of God. Sila po'y nagkalat na. Isipin po ninyo sa bansang Amerika. Who is the richest man there? Mga Hudyo. At ngayon ay tumutulong sa bansang Israel ngayon against sa kanyang mga kalaban. But still, Jerusalem today and Israel is suffering. Hindi po yan pinapakita sa mga balita. Nakakapangilabot. Kung tumama yung mga misal ng Iran at iba bang kakampi ng Iran, ilang daan ang namamatay. Yung isa tinamaan, sinagoga pa naman. Kumbaga sa atin dito,
kapilya. Sa akala nitong mga Israelita na ito, nagtago sila doon sa ilalim ng sinagoga kasi meron doon underground. Hindi nila inakala na yung mismong sinagoga na yon ay yung mismong tinamaan ng missile. Wasak, patay lahat ng nandun sa underground. 6 of them die instantly. Sa akala nila, nagtago sila sa ilalim ng sinagoga. But they died. Ganun po, ganun ang ano lang. Simple lang po yan. Nasabi namin sa inyo. Simple pa lang. But in all of this, God is watching Israel. Amen. Nakakapangilabot, nakakaiyak nga po sabi ng mga extremist na mga leader ng kabila. We will wipe out Israel. Hindi nila alam yung mga salita ng Panginoon kay Abraham. Sino man sumumpa sa iyo ay susumpahin ko. Sino man magpala sa iyo ay pagpapalain ko. They did not do that. Hindi nila maaaring wasakin o alisin sa mapa ang Israel. Sila ang mawawala sa mapa pag nagkataon. Because that's the promise of God to Abraham. Kaya po sa atin ngayon mga Kristiyano, even us Christians today, don't ever curse ang isang lingkod ng Diyos. Don't ever do that. May magsalita ka ng laban sa isang lingkod ng Diyos, wag mong gagawin. Lalo na kung ang mga taong ito ay dalisay ang kanilang puso sa harapan ng Panginoon. You will suffer kung gagawin natin yun. Laban sa mga hinirang ng Panginoon. Warning lang po ito mula sa atin. Kung ito babasahin po natin napakahaba po kasi ng Isaiah 60. So, lulundag po tayo ng mga ilang talata. Doon sa verse 15, ikaw noong unay kinamuhian at di pinapansin. Ngunit mula ngayon, itataas kita, dadakilain. Amen. At gagawin kitang puok ng ligaya, hindi magmamaliw. Mapapasayo ang kayamanan ng ibang mga bansa, ang mga hari tutulong sa iyo ng pag-aaruga. Malalaman mo na akong si Yahweh, yung manunubos at tagapagligtas, makapangyarihan, Diyos ng Israel. This is the things na akala natin, pinarusahan ng bansa Israel. Nagkalat sila sa buong mundo because of their disbelief sa ating Panginoon Kristo. But, tandaan po natin ito. Kung kayo naglulumo sa buhay ninyo because you are suffering something, hindi nyo maunawaan, but still, the promise of God ay palagi pong nandyan. Amen. Sapagkat yun po ipinangako na niya sa atin, doon pa man. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Ahawakan kita sa kanang kamay ng aking katwiran. As long you are believing me, na ino-offer mo ang iyong buhay sa akin, I will never leave you nor forsake you. Kahit na ba, kapag tayo naghihinanaw, nagdududa na God knows, kung ano tayo, hindi niya hahayaan na tayo manatili sa ating pagdududa. Hindi niya tayo hahayaan na manatili sa ating pandalamig. Because He loves us. Kung paano pagmamahal natin sa ating mga anak. Kahit ano pang mga kasalanan ng kanilang pinaggagawa, hindi natin maalis sa ating mga puso that they are our children. Hindi mo sila maaaring sumpahin, Luis. Sapagkat sila yung mga anak mo, the same with God. Hindi niya tayo maaaring sumpahin, itakwil. Because the promise is there. Ipinangako na niya yan kay Abraham hanggang sa ating kasalukuyan, hanggang sa panahon ng ating Panginoon Kristo. Sabi ng Panginoon, I will not lose anyone na ibinigay mo sa akin, ang sabi ng ating Panginoon Kristo. Hallelujah.
Kaya kung minsan tayo nawawalan na ng tiwala, nawawalan tayong pag-asa, kung ano-ano mga pumapasok sa ating kaisipan, wala tayong focus sa Diyos. Even sa kanyang mga pangako sa atin. Kami nakikita ko sa aming mag-asawa, hindi po kami nagyayabang. Ayaw namin hihipagyabang ang aming mga sarili. But wala po kaming pwedeng ipagyabang kundi ang Panginoon. Amen. Wala na. Siya lang. Yes, Lord. Kaya po, noong una'y talagang kinasuklaman ng Diyos ang bansang Israel dahil sa kanilang pagsalansang. Ilang beses silang pinasakop sa Babylon, sa Assyria, sa Greece, sa Rome. At sila tumigil ba siya? No. 1948, binigyan sila ng kalayaan. And yet, tuloy-tuloy pa rin sila. Hanggang ngayon. Kung titignan po ninyo ang Israel, kung titingin kayo doon sa mga kalsada na masyadong malaya sila, lalo na po sa Tel Aviv. Kaya ito yung tinatamaan mo ngayon na madalas Tel Aviv. Because Tel Aviv is a worldly city. Unlike Jerusalem. Kaya nga po, tingnan natin ang ating mga sarili sa kasaysayang ito ng bansang Israel. Kasi sa atin sa ating sarili. Am I being corrected like Israel? And I am being also chastised like Israel. And I am being loved just like Israel. Up to date. Marami pa pong mga bagay dito ang nasusulat. But, makita natin, oo, nagalit ang Diyos sa bansang Israel. Pero kailanman hindi nawawala sa kanyang puso ang pangako niya sa mga ninuno. Mula kay Abraham, Isaac, at Jacob. Even up to today, hanggang sa makarating sa ating Pagsucristo. And now we are part of this pangako. The promise of God na ibinigay niya sa ating Pagsucristo. At ngayon ay sa atin. Tinatamasa natin. Yes. But doon po sa verse 20, yan sabi, ang pamimighati mo ay matatapos na, akong si Yahweh ang magiging liwanag mo habang panahon, di tulad ng araw na lumulubog sa dapit hapon. Ang mamamayan mo ay magiging matuwid yaong pamumuhay, kaya ang lupa'y aariin nila habang nabubuhay. Sila'y nilikha ko at itinanim. Tingnan po ninyo, sila'y nilikha ko at itinanim upang ihayag nila ang aking kadakilaan. Why Israel? Why the believer of Christ? Because we are part of this promise. We are part of this plan. Ang Diyos ang lumikha sa atin through Jesus. At siya rin ang nagtanim ng buhay na ito na sa atin upang ihayag ang kadakilaan ng mismo ng Diyos. Hindi upang magyabang, magtayo ng maraming mga gusali, kung ano-ano pinaggawa ng tao ngayon. But there is only one thing that must be built in our heart. The kingdom of God in us. Yes. The kingdom of God in us. Amen. Sabi dito, 22, maliit mang lipi. Kasi titignan po ninyo ang Israel, maghapon po, maiikot daw po ninyo. Maliit mang lipi, iyang inyong angkay magiging dakila. Gagawin ko kayong malakas na bansa. Mangyayari ito sa dakdang panahon, pagkat akong si Yahweh ang nagsasalita, ang magsasagawa. Amen. This is a future fulfillment. Dito po pa nangyayari yun. Yung binasa natin doon sa unang verse natin binasa kanina, bumangon ka Jerusalem at magliwanag na tulad ng araw, nililiwanagan ka ng kaningningan ni Yahweh. Ang sabi dito sa pinakahuli, sabi niya,
Mangyayari ito sa takdang panahon pagkat akong si Yahweh ang nagsasalita at ang magsasagawa. Lingid po sa kaalaman ng marami sa atin. Ito po ipaulit-ulit ko sinababanggit sa inyo. 2030, sabi nila, they will create the one world government. 2030. Ilang taon na lang po? 4 years. Mula ngayon. In 2033, tingnan po ninyo, ako, kinilabutan ako nang babasa ko ito eh. In 2033, the 2,000-year anniversary of redemption will be celebrated throughout Israel and throughout the world. Sabi ko, wow! Lord, di ba sabi ko, 2030, tatatag yung one world government. 2033, ang ika-2,000 anibersaryo ng pagliligtas mo sa sangkatauhan. 2,000 years na pala, panahon na yun. Since the death of Christ and the resurrection. Isa-celebrate nila yan. Isa-celebrate natin yan. But still, hindi pa po yan natatapos doon. We know that there is something na mangyayari pa rin sa bansang Israel. At ito ang ating babasahin bilang panghuli. Tingnan po natin ang mangyayari sa mga huling panahon na ito. Sa verse 12, ito po ay kapahayagan ng Diyos kay Propeta Daniel. And by the way, yung po lang si Propeta Daniel, para sa kaalaman po ng marami sa inyo, si Propeta Daniel pala ay nakalibing po sa Iran o Persia noong unang panahon. Kasi po siya naglingkod kay Darius noong panahon na yun, na hari ng Persia. Tapos sumunod po si Cyrus. I think, So, nakalibing po hanggang ngayon si Daniel doon sa Iran. At si Queen Esther ay doon po nakalibing sa Iran. Kasama po niya yung kanyang atang uncle na si Mordecai. Meron po silang mga parang mga busileo doon sa Iran. So marami pong mga pilgrims na pumupunta doon. Na hindi naman po mga Iranians. There are iba-ibang mga lahi pumupunta doon at bumibisita doon sa libingan itong mga Propeta Daniel and Queen Esther. Ang sabi po dito sa chapter 12, verse 1, sa pagkakataong yun, darating si Miguel ang makapangyarang bantay sa bansang Israel. Ito po ay panahon na po dito. Mangyayari? Ang makapangyarihang bantay ng Israel, bansang Israel. At magkakaroon ng matinding kahirapan, hindi pa nangyayari kailanman. Yan po sinabi ng ating Pastor Cristo sa Mateo 24. Ay hindi po natin pwedeng pahindian yon. Sabi, magkakaroon ng matinding kahirapan, hindi pa nangyayari kailanman. Kung pong nangyayari ngayon, pa lang po yun. Kumbaga, patikim pa lang po. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng paning ng daigdig, ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. At yung mayroong pang-unawa, masama tayo dito sa verse 3, at yung may pang-unawa, pagkaunawa, at umakay sa marami tungo sa kabutihan, ay magniningning na parang tala sa kalangitan, magpakailanman. Amen. Daniel, ingatan mo muna ang mga salitang ito at isara ang aklat hanggang sa takdang panahon, marami ang magsasaliksik upang tumuklas ng karunungan. Isinara po ni Daniel sa utos ng Diyos sa panahon niya, hanggang siya namatay na. Mulit, ang aklat na ito ay muling binuksan ng ating Pastor Cristo sa aklat po ng pahayag.
Kaya mangyayari na po ang mga nasulat sa aklat na yon ni Propeta Daniel. Sa verse 5, ako si Daniel ay tumingin at may nakita akong dalawang tao. Isa sa magkabiling pampang ng ilog. Isa sa magkabilang pampang ng ilog. Tinawag ng isa yung lalaking nakatayo sa gawing dulo. Gaano pa katagal bago maganap ang mga pangataing ito? Sabi ng yung isang anghel sa kabila. Itinaas nito ang dalawang kamay at narinig kong sinabi niya, sa ngalan ng Diyos na nabubuhay magpakailanman, magaganap ito sa loob ng 3 taon at kalahati. Kapag, tignan po ninyo, kasi po yung iba talagang inaayawan itong marinig ito o basahin After the 3.5 years, those tribulation period, di natin alam, but we know that 2030 is katatagan o pagkakatatag ng one world government na tinatawag. From that day, we will preach the gospel for 3.5 years. Then, sinasabi ng banal na kasulatan, the 3.5 years tribulation na hindi pa nangyayari magpakailanman at hindi na mangyayari pauli. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo. Babasahin po ninyo ang Mateo 24. Ang sabi, sa ngalan ng Diyos na nabubuhay magpakailanman, magaganap ito sa loob ng 3 taon at kalahati. 3.5 years. Ano po yung relevant nun? Si Hesus Kristo ay nangaral from 33 years old, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, 33.5 years old. From 30 years old to 30 siya nag-umpisa, 3 taon at kalahati siya nangaral. After that, they crucify him. After 3 days, siya muling nabuhay. Tanyo, magaganap ito sa loob ng 3 taon at kalahati kapag natapos na ang paghihirap ng bayan ng Diyos. Paghihirap ng bayan ng Diyos, ng Israel. Israel will suffer on these last days. He will be deceived by the Antichrist and all the followers of the Antichrist. Magkikita po ninyo yan sa book of Thessalonians. I think it is chapter 2. Makikita po ninyo yan doon. When the Antichrist will declare himself as God. At doon na po magpapasimula yan. Nang nasusulat sa Book of Daniel na ito. Hindi ko maunawaan, sabi niya, hindi ko maunawaan ang kanyang sagot. Kaya nagtanong ako uli, Ginoo, ano talaga ang mangyayari? Ang sabi ng isang anghel doon sa kabila. Doon sa isang anghel sa kabila. Hindi ko maunawaan ang kanyang sagot, kaya nagtanong ako ulit, Ginoo, talaga ba ang mangyayari? Sinabi niya sa akin, tumahimik ka na, Daniel. Kasi nagtatanong na po sila dalawa. Hindi lang po yung isa, kundi pati na rin si Daniel. Hindi ko manawaan ang kanyang sagot, kaya nagtanong ako ulit, Ginoo, anong talaga ang mangyayari? Yung binanggit niya na, doon sa verse 7, hindi maunawaan ni Daniel kung ano yun. Hindi ko maunawaan ang kanyang sagot, kaya nagtanong ako ulit. Ganon, Ginoo, ano talaga ang mangyayari? Sinabi niya sa akin, tumahimik ka na, Daniel. Ang kahulugan nito'y mananatiling lihim hanggang sa huling araw. Magpapakabuti ang marami at paglilinis ng kanilang sarili. Ngunit magpapakasama pa ang masama. There are two opposites na nangyayari sa huling panahon na ito. The holy and the righteous, lalo silang magpapakabuti at magpapakabanal, magpapakalinis. Subalit yung mga gumagawa ng kasalanan ay lalong magpapakasama. At isa man sa kanila ay di aabot sa pagkaunawa sa mga bagay na maunawaan ng mga marurunong. See? Pagpararaanin ng 1,270 araw mula sa pagpapatigil sa paghandog
araw-araw at sa paghalili nito ng kalapastanganang walang pangalawa, walang kapantay na siyang dahilan ng kahirapan. Yun po ang tinutukoy ng ating Panginoon doon sa Matthew 24. Yung kalapastanganang walang pangalawa. Ito po'y gagawin ng Antikristo sa Jerusalem. Siya po'y mag-o-offer po ng baboy doon sa altar of burnt offering. Tapos papasok po siya sa third temple na yun, upo siya doon sa mercy seat at sasabihin niyang, I am God. Yun po ang kalapastanganang walang pangalawa. Sa verse 12, mapalad ang sinumang umabot sa pagdating ng 1,335 araw. Tandaan po ninyo, this is equivalent to 3.5 years. Daniel, ipagtatuloy mo ang gawain mo hanggang sa wakas. Pagkamatay mo, bubuhayin ka sa huling araw upang tanggapin ang iyong gantimpala. See, we know Israel will suffer on the last days. Di natin alam kung ano ang epekto nito sa atin, mga Kristiyano sa buong mundo. But they will. Yung sinabi kanina sa ating binasa, ang pangyayari ngayon ay bilang pagdadalisay sa bansang Israel. Kapag natapos na ng Diyos ang pagdadalisay sa bansang Israel, matutupad na po ang lahat ng nasusulat sa kasulatan. You're waiting for this. Sana po. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Yes, Lord. Yes, Lord. Sabi nga po, ilang tugtugin na lang, matatapos na ang musika ng sanlibutan. At tayo naman ang magagalak at magdiriwang sa araw ng Panginoon sa Kristo. Tayo pong lahat ay manalangin. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Dinadakila ka namin, Panginoon, sapagkat Ikaw ay Diyos ng kapahayagan. Pinapaunawa mo, Panginoon, sabi kung ano ang naranasan mismo ng bansang Israel na yung binirang. Kinasaklaman mo, Panginoon, ang bansang ito, bagamat siya'y hinirang mo at pinili mo. Sinasabing apo ng banal na kasulatan, she is the apple of your eye. And yet, oh God, pinaranas mo siya ng mga pagtutuwid, pagpaparusa, pagdadalisay. Marami silang karanasan, and yet, yung pangako mo sa kanilang mga ninuno si Abraham ay hindi mo kinalimutan. At ang sinabi mo nang lilikahin mo ang tao, let us create man in our own, on our own image. Hindi mo yan nakakalimutan. Yes, God. At hindi yan mawawala sa iyong kaisipan sapagkat we are the masterpiece of your creation. Yes, Lord. At hindi mo ahayaan na kami mawala, Panginoon, sa iyo. As long, God, na kami nakakapit sa iyo. Because you have promised us, Lord, hahawakan mo kami sa kanang kamay ng iyong katwiran. In Isaiah 41:13. Salamat po, Ama, sa araw na ito na minsan pa pinakilala mo yung sarili. Inahayag mo, Panginoon, ang mga darating pang mga kasaysayan na mangyayari. Upang hindi kami mabigla, hindi kami magpanik sa mga nangyayari, even sa pagtaas ng lahat ng bilihin ng anuman, Panginoon. Because we know, kaya mong i-provide ang lahat ng aming pangangailangan. Body, soul, and spirit. Kaya po, salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Thank you for this morning. Thank you, Banal na Espiritu, sa iyong pagantabay sa amin. Yes. Salamat po sa iyong patuloy na pagantabay sa amin. Even in our weaknesses, nandiyan ka pa rin. Patuloy mo kami itinataas at itinatayo. Patuloy mo kami inilalapit sa aming Panginoon Kristo upang ang aming Panginoon Kristo ay mailapit kami sa Ama hanggang kasabi maging ganap sa kanyang paningin. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong mga salita. We continue praying for those who will watch later, O God. Yes.
Lalo na po sa mga ngayon po, Yes, ano, Lord. nakikiligan ng Lord. Let your love flow. Let your love flow to every individual, every family, every home, oh God. In the name of Jesus Christ, let your love flow. And your biyaya, Panginoon, the grace of God, na siya nagtatawid sa amin ito. Maganap namin ang kalooban ng Ama ang siyang mangyari sa pamamagitan ng pagkilos ng Ibang Espiritu. Salamat po sa lahat ng ito, sa ipo na binibigay ang lahat ng karangalan, kapurihan, sa pasalamatan. Sa tanging pangalan ng aming Kristo. Amen. Amen. God bless you po and God bless you.